i-impeach nga si VP Sara. So kinakailangan makiingay tayo sa internet, no? Doon laban dito sa desisyon na binabaliwala ang mandato ng binigay nating mga 32 million ng Pilipino para manungkulan si VP Sara. Hindi naman mananalo yan si PBBM kung hindi rin kinampanya ni Inday Sara at sila na may aminado na talaga naman kaya nila pinakiusapan ang ating VP Sara na maging VP ni Presidente Marcos, mahihirapan silang talunin si Leni dahil hindi naman nila makukuha yung boto sa Visayas at Mindanao kung wala si VP Sara. At ang duda ko nga, yung mga nakalaan na eleksyon, ang totoo niyan, baka tinulungan pa nga ni VP Sara itong si Leni dahil inamin na yan doon sa hearing minsan na tinulungan din niya itong Risa Ontiveros doon sa eleksyon kung saan finally nanalong Risa Ontiveros. No? Alam niyo naman kasi babae, kapwa babae, nagtutulungan. So kung talagang hindi tumakbo si VP Sara, chances are baka ang sinuportahan pa niya si Robredo dahil babae nga lang. No? But anyway, dahil nga po ang pinakamalaking issue ngayon ay impeachment, at ako naman po ay abogado, veterano sa impeachment, 3 impeachment laban kay Gloria Macapagal-Arroyo at isang impeachment laban kay CJ Corona, ang pag-usapan natin ngayon ay ang impeachment. Unang-una, ang unang-unang dapat nating masiguro yung mga 215 na lumagda ng impeachment complaint ng mga miyembro ng mababang kapulungan ay personal na humarap sa Secretary General at nanumpa na sila nga ay nagsasampa ng ganyang complaint laban kay Vice President. Bakit? Kasi nakasaad yan sa saligang batas na para umusad ang isang impeachment complaint, dapat ito ay simulan ng isang complaint na inendurso ng isang kongresista at dumaan sa proseso sa Committee on Justice na sufficiency of form and sufficiency of substance. Pero merong pamamaraan para ma-fast track yan. Kung ang isang impeachment complaint ay na-endurso ng at least 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso. Pero ang sabi ng ating saligang batas, it has to be a verified complaint. So kinakailangan siguruduhin talaga ng Kongreso na lahat ng nakapirma dyan ay pumirma nga. Hindi po pwedeng e-signature, hindi po pwedeng for dahil ang requirement is verified complaint. So, yan ang unang-unang gagawin ng Senado, no? Bilang isang impeachment court. Siguraduhin na talagang lahat ng nakalagda ron ay personal na humarap sa SecGen at lumagda ng impeachment complaint. Now, ang tanong, kung meron ng 1/3, at ang 1/3 naman is 100 plus lang, no? Ang lumagda ay 215, no? Ang tanong, ano mangyayari niyan? Isinumitin nila yung impeachment complaint nila sa Senado on the absolute last day ng Kongreso bago nag-recess. Ang balik nila ay December 2. Well, nauna ko nang linathala sa aking Facebook na wala nang magagawa. Kinakailangan antayin ng February 2 bago makausad itong impeachment sa Senado. Bakit? Kasi nga, importante na kapag ang Senado ay uupo bilang isang impeachment court, kinakailangan silang manumpa bilang impeachment judges at i-aproban ang rules ng impeachment court. Ang impeachment po kasi ay hindi legislative process. Yan ay karagdagan katungkulan ng mga senador gaya ng katungkulan nila na maging Board of Canvassers sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente kada eleksyon. No? So bagamat yan ay katungkulan ng Senado, hindi po yan legislative function. Hindi yan batas na sumusunod dun sa rule na kinakailangan may 3 readings. No? So, kaya nga po kinakailangan manumpa sila sa katungkulan dahil ibang katungkulan ang papel na gagampan ng Senado bilang isang impeachment court. Pero bago ka manumpa, bago ka mag-approve ng rules, kinakailangan merong plenary. Hindi ka naman po pwede mag-plenary nang naka-recess na, no? Dahil ang rule is hindi po pwedeng mag-plenary action ang dalawang kapulungan kung hindi sila nagkakasabay na nagkakaroon ng plenary. At ang plenary pag recess na ay po pwede lang magkaroon kung merong request ang presidente. Pero nakasaad sa ating saligang batas na yung request for emergency session ay only for urgent legislative matters. At gaya na aking sinabi kanina, hindi naman po legislation ang pakay ng impeachment court. Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kasong hinain ko, no, Roque versus House of Representatives, yung pagtutol namin sa impeachment dati ni Chief Justice Davide, ang impeachment ay sui generis. Hindi siya legislative, hindi rin siya judicial, sui generis, somewhere in between. They sit as judges but in their capacity as legislators dahil sila ay hinalal ng taong bayan. So, talagang kinakailangan mag-antay ng June 2 para umusad ang proseso
Una-una, pagbalik ng June 2, dahil meron ng plenaryo, pwede na silang manumpa bilang impeachment judges. At pangalawa, pwede na nilang approve ng kanilang rules as impeachment court kasi hindi ka naman pwedeng magkaroon ng isang proceeding na walang rules. Ang tanong, paano yan? Matatapos na ang termino ng 19th Congress sa 30 June. At pagdating sa Senado, ibig sabihin yan, kalahati ng mga senador ay mawawala na ng termino, no? At magkakaroon ng bagong 12 na meron na namang fresh term for 6 years. Well, sa tingin ko, ang mangyayari dyan, kinakailangan ma-dismiss ang impeachment complaint. Bakit? Well, alam niyo po, may dalawang desisyon dun kung sa issue na kung ang Senado ba ay continuing body o hindi. Yung isa kasi sinabi na ang Senado ay isang continuing body. Kasi nga, at any time, merong 12 senador na nakaupo dyan. Dahil ang termino nga ng ating mga senador ay 12 years each, pero 3 years apart. So, at any time, meron niyang 12. Hindi po pwedeng mabakante. Pero yung 12 yon, walang magagawa. Bakit? Kasi nakasaad na ang desisyon ng Senado dapat merong quorum. And ang quorum is 50% plus 1. Since wala nga, bakante yung 12 na mga senador, hindi po pwedeng magkaroon ng quorum kung 12 lang ang natitira. Now, of course, hanggang June 30, may 24. Pero ano mangyayari pagtapos ng June 30 na na-expire na yung 12? Well, sa tingin ko, kung gugustuhin nila, pwede silang magdinig ng kaso from June 2 to June 30 na merong 24 senators. Kinakailangan magkaroon sila ng desisyon by June 30. Bakit ko sinasabi yon? Kasi sabi naman ng Korte Suprema, kung yung issue naman ay yung validity ng mga arrest warrants na in-issue ng Senado dun sa mga tingin nilang nagsisinungaling sa Senado, ang validity ng mga arrest warrants niyan ay hanggang dun lamang sa pagkatapos ng Kongreso kung saan in-issue yun. So in that sense, hindi continuing body ang Senado. Continuing body lang siya by way of legal fiction na hindi nawawalan ng tao ang Senado, hindi gaya ng Kongreso na pag natapos ang termino talaga, bago na talaga lahat, no? Dahil lahat ay magkakaroon ng fresh start ng June 30 noon time. So legal fiction yon na talagang hindi mawawalan ng 12 senador, pero for purposes of legal effectivity, hindi continuing body ang Senado pag natapos na ang termino ng isang set of senators at matatapos ito sa June 30 of 2025, panibagong Kongreso na yung susunod. Ang tanong, dapat bang dinggin ng susunod ng Kongreso ang isang impeachment complaint na nasimulan pero hindi natapos sa previous Congress? Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi ko lang alam kung ito yung nangyari na sa kasaysayan ng Estados Unidos. Titignan ko. Pero ang tingin ko, dahil dun sa konsepto na ang buhay ng isang Kongreso ay hanggang June 30 lamang, hindi po pwedeng buhayin muli itong impeachment complaint veto kung hindi makadesisyon ang 19th Congress Senators by June 30 of this year. Dahil pagdating ng June 30, 12 noon, ibang Kongreso na yon. So kinakailangan ang Kamara de Representante maghain muli ng panibagong impeachment complaint para maaktuhan ng Senado ng 20th Congress. Tanong, hindi ba po pwede na yung impeachment complaint ay kaparehong sinampa nila sa Senado? Hindi nga po eh. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, tapos na yung 19th Congress Senate sa June 30 of 2025. Ang kinakailangan, mag-file sila ng bago. Ngayon, meron din tayong rules sa saligang batas na hindi po pwede na 2 beses ka magpa-file within 1 year ng impeachment laban sa isang impeachable officer. Kasi kapag pinayagan mo yun, wala nang gagawin yung impeachable officer. Kung hindi, magdepensa. Sa tingin ko, hindi na po pwedeng i-refile sa taong 2025. Dahil kinakailangan mag-antay na sila ng 2026 bago sila maghain ng bagong impeachment complaint. So, kaya talaga sa tingin ko ang Kamara de Representante. I agree with Senate President na hanggang June 2, walang magagawa ang Kongreso. Siguro during the recess, pwede nilang ayusin yung rules, pero aadapin nila yung rules pagdating ng June 2. I agree with him na po pwedeng umupo ang impeachment court ang ng 19th Congress, ang Senado, until June 30. I disagree na after June 30, the new Senate can still sit as impeachment court dahil tapos na yung Kongreso.
ng 19th Congress. Bago na yan. Kailangan mag-refile, but it cannot be done in the same year of 2025 dahil dun sa bar, 1-year bar against multiple impeachment proceedings. Ang term dyan, at ito nga yung pinag-awayan namin dun sa kaso ni Chief Justice, is 1-year bar against initiation of an impeachment complaint. At ang sabi dun sa kaso nga ng Roque versus sa House of Representatives, yung initiation is when it is endorsed. When it is endorsed to Congress, no? That's when an impeachment complaint is initiated. Okay? Now, yun yung initiation, pagsimula. Pero ang decision syempre kung meron ng impeachment, ay yung desisyon ng Kamara kung isasampa nga sa Senado. Iba pa yun. So, ang tingin ko, doomed from the beginning na itong impeachment complaint, not because of a technicality, it is because of the Constitution itself, which says na kinakailangan nga, it is an impeachment court that must sit in judgment, pero importante nating intindihin na ang Senado naman nagbabago rin as the Congress of the Philippines changes, no, from 19th to 20th. So yan po yung mabuting balita sa mga sumusuporta kay Inday Sara. Again po wala pang desisyon ng Korte Suprema sa Pilipinas tungkol dito. Kaya lang ako, ina-apply ko lang yung desisyon ng Korte Suprema doon sa validity ng arrest warrants because of contempt. Kung ang validity ng arrest warrants ng Senado is good only until 30th of June when the current Congress expires, bakit yung authority nila to sit in judgment as an impeachment court will go beyond June 30, di ba? Yung pag-issue ng arrest warrant, that is, well, legislative in character, intended to preserve the institution itself, pero coercive process din yan, di ba? So sa akin, sa tingin ko, parang quasi-judicial in a sense yan, although it is generic as a legislative function, in the same way na generic din yung pag-upo ng mga senador bilang impeachment court judges. So, tingnan po natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero kung ako ay kabahagi ng legal team ni VP Sara, yan ang unang-unang lilinawin ko sa Korte Suprema dahil meron talagang dalawang kaso na nagsasabi na the Senate is a continuing body and the Senate is not a continuing body for processes issued by the Senate. Abangan natin ang desisyon ng Korte Suprema. So maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik at sana meron kayong napulot na karagdagang kaalaman dito sa ating Spokes Hour on legal issues sa impeachment. Maraming salamat po. Ito po yung Spokes sa Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. And as VP Sara said,